Welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sorry po at ngayon lang po ulit ako muling nakapag-upload ng video sa channel namin ito dahil po sa busy schedule din po namin. So starting this year 2026, I will try na makapag-upload na muli ng mga very useful contents po para po sa mga kababayan natin dito po sa Japan. So bilang paunang video po for this year 2026 po, ang gusto ko pong discuss sa tungkol po sa single tax na tinatawag po nila dito po sa Japan na mag-uumpisa na po sa darating na April ngayong year 2026 nga po. Ito ay bagong karagdagang bayarin po natin dito sa Japan na makakapekto po sa marami nating kababayan lalo na yung mga low income family. So para po sa detalye, watch this video po until the end. Bakit ba nila itong tinawag na single tax po? So actually, wala pong ganitong tax dito sa Japan as of now na naisabatas po. At ito ay hindi po talaga isang tax na dapat bayaran ng mga single or yung mga wala pong asawa. Ang main reason kung bakit maraming Japanese ang tinatawag itong single tax ay dahil po sa sila ang hindi makakatanggap ng mga benefits na siyang paglalaanan ng pera na malilikom po dito. So kung single ka po at walang asawa at anak, magbabayad ka lang po ng contribution subalit wala kang makukuhang anumang benefit na ibibigay po ng Japan government para po sa mga bata. So in general, yan po ang reason kung bakit po tinatawag nila itong single tax. Okay? So sana clear na po sa inyo kung bakit single tax ang tawag po nila dito. Ano naman po ang purpose nila kung bakit nais nilang isagawa itong single tax na tinatawag nga po nila? Pero by the way, ang formal name na tawag po nila dito ay Kodomo Kosodate Shienkin Seido po or Child Financial Support System po in English. So tandaan nyo po itong term nito. Ito po ang pwede nyo sabihin kapag po mag-inquire po kayo, halimbawa sa City Hall man or sa health insurance company, kung mag-inquire po kayo tungkol po dito sa mga kinaukulan po. Okay? Ang main purpose or objective nila para po dito ay upang po magkaroon ng sapat na pondo ng pera na gagamitin nga po sa iba't ibang benefits na binibigay po nila sa mga bata dito po sa Japan. So tulad po ng mga nababalita or sa mga naipost ko na rin po sa Malago Forum, sa Facebook page po namin, pababa na po sa ngayon ang childbirth rate po ng Japan at pababa na nga po yung population nila. Kaya ayaw po mag-anak ng marami ay dahil po sa malaki po yung gastusin sa pagpapalaki po ng bata. So bilang tulong nga po ng government, Japan government, na nagbibigay po sila ng iba't ibang benefit po at that time na buntis pa lang yung nanay hanggang sa matapos po ng college ng bata. Subalit ang problema dito ay wala pong sapat na pondo. So dati ay naisipan nilang itaas na po ang consumer tax from 10% to 12% po. Subalit kung gagawin daw nila ito, maraming magrereklamo mamayan dahil nga po another tax increase na naman. Kung kaya't parang patago nilang ginawa ito. So parang ang yung dapat nilang gagawing tax increase ay ginawa nila in other form po. Okay? So yan po yung purpose nila sa pagbibigay po nito or pagsasagawa ng single tax po. So para po magkaroon ng pondo na siyang ibibigay din po sa mga iba't ibang child benefit po. Okay? So, ang system nito ay naisabatas by the way noong June 2024 pa po. So, that is last year. So, at naiset nila ang implementation sa darating po na April 2026 po. So, this year na po. So, 4 months from now, mag-start na po ito. So, by the way again, ang may jurisdiction sa pamamahala nito ay ang Kodomo Katecho po na tinatawag nila or yung Child Family Agency po ng Japan. Okay? Then next po, saan ba nila kukunin ang pera to? So since nasabi ko na po sa inyo na hindi ito isang tax na babayaran po natin ng panibago, uh, so saan ba nila kukunin ang pera na gagamitin nga po nila sa mga binibigyan nilang child benefit po sa ngayon? So ito ay kukunin po nila sa binabayaran po nating Kenkohoken or health insurance po. So ang gagawin nila dito ay starting April this year, magdadagdagan po ang babayaran nating health insurance monthly, yung monthly contribution po natin. So lahat po ng tao dito sa Japan, basta Japanese citizen ka man or foreigner resident na or kasama po dito yung mga
kahit matanda po, basta't nagbabayad po kayo ng Kenko Hoken monthly, yung binabayaran po natin or yung binabawas po nila sa sahod natin automatically. So kung kayo po ay nagbabayad dito sa ngayon, kasama po kayo dito. Okay? So wala pong exemption dito, basta meron kayong Kenko Hoken nga po, kukumin Kenko Hoken man yan or under siya kay Hoken kayo, ito ay automatic na ibabawas din nila sa sweldo po ninyo. Okay? So again, ulitin ko po, ang single tax po ay isang hindi po tax. Ito po ay another new amount na idadagdag lang po nila sa binabayaran po nating Kenko Hoken monthly sa ngayon dito po sa Japan. Then, how much naman po ang kukunin nila or madadagdag sa monthly contribution natin sa Kenko Hoken natin simula April? So, ito pong nasa image nito, ito po yung actual sample computation nila. Subalit ito ay average po lamang at hindi po actual na babayaran natin. So, medyo complicated yung computation nila rito at depende po sa annual income at number ng dependent ng isang worker or isang mamamayan po dito sa Japan. So siguro the best na isipin nyo na lang po ay nasa mahigit 500 yun siguro ang magiging karagdagang bayarin natin sa Kenko Hoken simula April po. So kung 500 yan monthly, so nasa mahigit 6,000 yan per year ang magiging karagdagang bayarin po natin sa Kenko Hoken simula po April nga po. Okay? So, bilang summary lamang po, so ito po ang dapat nyo pong tandaan dito tungkol po sa single tax nito. So, una, ito ay hindi nga po isang tax kahit na tinatawag nilang single tax. So, ang actual na nilalaman po nito yung karagdagang contribution po natin sa Kenko Hoken po. At ito ay mag-uumpisa nga po sa darating na April 26, 2026. So, this year na po yan. So, ang amount na makukolekta ay mapupunta po sa iba't ibang benefit na binibigay po nila sa ngayon sa mga bata dito sa Japan. Simula po, halimbawa yung magbuntis yung nanay hanggang sa magtatapos yung bata sa college. So, kung matatandaan nyo po nung last year, so tumaas yung binibigay nilang child care allowance monthly. At also, umabot na yun hanggang sa maging 18 years old yung bata. So, dati chugaksay lang. Sa ngayon, hanggang maging kokosay na po yung bata, pwede po siya makatanggap nito. Okay? And also, ang amount na makukolekta ay mapupunta nga po yan, sa iba't ibang benefit nga po nila. So, kung may anak po kayo, I think siguro magpapasalamat din kayo ng konti dahil nga gumaganda yung mga benefit na natatanggap po ng mga bata. Pero kapag kayo po ay single lamang, wala kayong asawa, walang anak, so it will be medyo masakit po sa dibdib siguro ninyo dahil nga po nagbabayad lang po kayo pero wala po kayo makukuha ang benefit man. Then, ang amount po ay automatic nilang kukunin o sa binabayaran po nating Kenko Hoken monthly. So, kung kayo po ay working sa isang company, automatic po nila itong babawas sa inyong salary payslip po. So, at ang amount na babayaran niyo po ay depende po sa laki ng annual income ninyo at kung ilan po yung dependent, family dependent po ninyo ng isang worker po. Okay? So yan po, I hope na naging aware na kayo at nagkaroon ng konting kaalaman tungkol po sa single tax na tinatawag nila ito. So like I said, mag-start na po yan this April 2026 po. So share this video po sa lahat ng mga kakakilala nyong naninirahan po dito sa Japan upang maging aware din po sila. Okay? So maraming pong salamat sa inyong pakikinig muli.